Good day to everyone. Ito na naman po ako, si Fiscal EJ. And for today's video, we are going to discuss another common legal problem. Ito yung tungkol sa subpoena. Tanong, dapat ba tayong kabahan pag nakatanggap tayo ng subpoena? Sa karamihan kasi, parang may takot ng konti tayong nafe-feel pag nakatanggap tayo ng subpoena. Feeling natin baka may ginawa tayong pagkakamali o paglabag sa batas. May kakilala nga ako na hindi makatulog pag nakakatanggap ng subpoena. Baka siguro feeling guilty. Para ma-overcome natin yung kaba, it is important that we understand the nature and purpose of a subpoena. Ano ba ang subpoena? Sa Tagalog po, ang subpoena ay nag-uutos sa isang tao na umattend at magtistigo sa isang hearing o trial ng kaso. Pwedeng civil case or pwede ring criminal case. O ito rin yung nag-uutos sa isang tao na umattend at magtistigo sa isang investigasyon o sa pagkuha ng deposisyon. Pwede rin itong mag-utos na dalhin sa korte ang mga dokumento, libro o kagamitan na nasa kustodiya ng isang tao dahil ito ay kabilang sa ebidensya na may kinalaman sa kaso. Now, kanino o saan ba galing ang subpoena? Ang subpoena po ay kautusan galing ng korte o galing sa mga investigative agencies ng gobyerno tulad ng opisina namin, ng Office of the Prosecutor. But let's limit our discussion po sa subpoena na galing sa korte at sa piskalya. Or pwede rin itong manggaling sa National Bureau of Investigation or sa Philippine National Police. Pwede rin itong manggaling sa Kongreso pag may iniimbestigahang anomalya o may ginagawang batas ang Senado o ang Kamara de Representante. Kung galing sa korte ang subpoena, may dalawang uri po ng subpoena na ini-issue ang korte. Una, ito ay ang subpoena ad testificandum or you can just simply call it as a subpoena. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong pumunta sa petsa at oras na nakalagay sa subpoena para tumistigo bilang witness sa isang kaso. Ang pangalawang uri po ng subpoena ay tinatawag na subpoena duces tecum. Like what I said earlier, ito ay nag-uutos sa isang tao na dalhin sa korte ang mga dokumento, libro o kagamitan na nasa kustodiya ng isang tao dahil ito ay kabilang sa ebidensya na may kinalaman sa kaso. Now, kung galing naman sa opisina ng piskalya ang subpoena, ang ibig sabihin niyan ay matakot ka na. Ay hindi po, biro lang po. Pag may nag-file ng complaint laban sa iyo sa opisina ng fiskal at yung reklamo na yun is nagre-require ng preliminary investigation, padadalahan ka ni fiskal ng subpoena para ipaalam sa iyo na may taong nag-file ng kaso laban sa iyo at kinakailangan mong mag-submit ng counter affidavit sa loob ng 10 araw from the date you received the subpoena. For example, pag natanggap mo yung subpoena ngayong araw, meron ka lang 10 days simula ngayong araw para makapag-submit ka ng sagot mo sa kaso na i-file laban sa iyo. After 10 days, whether nakapag-submit ka o wala ng counter affidavit mo, i-resolve na ni fiskal ang kaso. Pero kahit wala kang kaso sa piskalya, pwede ka pa ring makatanggap ng subpoena kung ikaw ay witness sa kaso tas ipapatawag ka ni fiscal for a clarificatory hearing. O di ba?
wala naman palang dapat ikatakot pag nakatanggap tayo ng subpoena. Dahil, inuulit ko, pag nakareceive tayo ng subpoena, ang ibig sabihin lang niyan ay testigo ka sa kaso kung nasa korte na ang kaso o i-require ka na mag-submit ng counter affidavit mo kung may kaso na i-file or complaint na i-file laban sa iyo sa opisina ng piskalya. Paano naman fiskal pag ayaw sumipot ng taong naka-receive ng subpoena? May parusa ba? Depende po. Kasi pag yung korte po yung nagpadala ng subpoena, tapos duly received ng taong pinadalhan yung subpoena, tapos ayaw niyang pumunta, ayaw niyang magtistigo, or hindi siya sumipot sa takdang araw, pwede po siyang kasuhan ng indirect contempt. Tapos pag napatunayan na talagang sinadya niya na ayaw niyang magpunta, tapos wala siyang justifiable reason why he failed to attend, pwede siyang patawan po ng multa na hindi lalagpas ng 30,000 pesos o the court can impose on him imprisonment instead of a fine. Alam mo ba kung gaano katagal yung pagkabilanggo? Pwede pong aabot ng hanggang 6 na buwan yung pwedeng ipataw ng korte na pagkabilanggo sa taong hindi nag-attend sa hearing kahit napadalahan at kahit naka-receive ng subpoena. Ang tawag po dyan ay indirect contempt of court. Now, kapag lower court naman ang nagpadala ng subpoena, like a municipal trial court or municipal trial court in cities or yung mga metropolitan trial courts sa Metro Manila, pag sila yung nagpadala ng subpoena tapos ayaw pumunta ng taong napadalhan, pwede rin silang magpataw ng multa na hindi lalagpas ng 5,000 pesos or imprisonment na hindi lalagpas ng 1 month. So kahit 1 month po, matagal-tagal na rin yun. So kailangan po talaga nating mag-attend pag naka-receive tayo ng subpoena. Pero sa opisina naman ng piskalya, wala pong ganong power or authority yung fiscal na magpataw ng multa or magpataw ng pagkabilanggo ng ilang buwan sa taong napadalhan ng subpoena tapos ayaw mag-submit ng counter affidavit. Pag ayaw niya mag-submit ng counter affidavit sa kaso na i-file laban sa kanya, then it's his decision, no? The fiscal will still resolve the complaint with or without the submission of a counter affidavit. Kung ayaw naman niyang pumunta sa clarificatory hearing na pinatawag ng fiscal, wala rin pong magagawa ang fiscal, no? Kasi yung purpose lang ng preliminary investigation is to determine whether or not there is probable cause for the filing of a criminal case. Yung sa korte po kasi, kailangan po talaga natin magpunta dahil parang mockery or defiance yun, no, ng authority ng korte pag hindi tayo sumipot sa hearing kahit napadalhan na tayo ng subpoena at kahit na-receive na natin. So, I hope meron tayong na-learn na bago na namang kaalaman tungkol sa batas. And see you po in my next video. Maraming salamat po.